Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa kapayapaan na ibinibigay niyo po sa amin na maaari po kami magpuri, kumanta, Panginoon Diyos, at mag-alay ng isang araw po para sa inyo. Dahil ito'y napakabuti po para sa amin. Hindi po ito'y tungkol sa amin, ito'y tungkol po sa inyo. Ngunit kami po ay nangangailangan ng isang araw ng pagpapuri sa inyo. Father, we thank you that we have that liberty to gather. Hindi kami kailangan magtago kagaya ng mga unang mga Kristiyano. Yung iba nasa kuweba, yung iba nagtatago dahil sa pag-uusig ng gobyerno. Father, kami wala pong ganun. At kami po ay napakaganda nga ng aming venue. Nagpapasalamat po kami. Gaya nga ng sinabi po kanina, ito po ang aming venue na nagagamit po, Panginoon Diyos, para sa kasalan, Lord God. And we thank you. Hayaan nyo nga po kaming maging humble, Lord, magpakumbaba. Keep us clothed with humility. Bigyan nyo ng katalinuhan ang inyong mga pastor, ang mga elders, upang magamit po namin itong place na ito that will always glorify you. Na ang inyong anak lang si Jesus ang parating maging sentro nitong lugar na ito at maging sentro ng awit ng aming mga puso. Panginoon, allow this place a center that will glorify God at all times. Pinapanalangin din po namin ang aming mga church activities, ang upcoming camp, Panginoon, sa November 1, 2, and 3. Dinadalangin po namin ang schedule ng bawat isa ay sana maging libre, Lord God, even from work, para makadalo po kami sa aming camp. We pray, Lord, even for the coming Sundays, yung mga small group meetings, kahit po maging man yung sa breakout pagkatapos nito, Father, samahan niyo nga kami sa aming mga ministeryo. Naalala po namin ang mga pangangailangan ng inyong church. We praise God for Joseph and Anika sa Palboro, Lord God, na naikwento nga kanina, Panginoon Diyos, nagpakasal. Father, we pray for your blessing. Kung gaano kaganda po ang kanilang ceremony, sana po ang prayer namin, ganun din kaganda ang kanilang buhay with you. Kayo po ang maging sentro ng kanilang mga buhay, Panginoon Diyos. Nawa magamit ang kanilang batang pamilya for your glory. Humihingi din po kami ng probisyon, Panginoon Diyos, sa bawat nangangailangan dito sa araw na ito. Proteksyon, Panginoon Diyos, sa bawat taga Grace Fellowship Church na lalabas at luluwas, Lord, for work. We pray lahat ng mga magmumotorsiklo, lahat ng mamamasahe, Panginoon Diyos, lahat ng nakasasakyan, Lord, ilayo nga niyo kami sa aksidente, Lord God, and harm. Bigyan niyo nga po kami ng direksyon sa aming buhay, Panginoon. Nawa hindi lang kami mabuhay para sa kinsenas at sa katapusan. Nawa mabuhay kami para sa inyo. Bigyan niyo kami ng tamang layunin. Lord, guide our hearts. We want our hearts to be bent towards you, Lord God, and through your Holy Spirit. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon Diyos, dalangin po namin that you mamuhay po kayo sa aming mga katawan, sa aming mga kaluluwa. And may your life increase in us. Sa araw na ito, sa hapon na ito, we want to see Jesus, Panginoon Diyos. And through your Holy Spirit, who will ask to come and minister, halina po kayo, mangusap po kayo ngayong araw na ito. In Christ's name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon ang bagong kasal. Pasensya ka na. Pasensya na kayo, local church po tayo. At yan ang maganda sa small church community. Pwede niyong i-congratulate. Nandito mamaya, bibigay ko yung GCash nila. Hindi, joke lang. But prayers and congratulations are in order for this couple, Lord, that is in the Lord. And yun na nga, kung big church tayo, kung mega church tayo, hindi natin magawa yun. Mahihiya itong mga to. Pero magkakakilala tayong lahat. At yun ang bisa ng small church.
Maaari po tayong tumayo lahat para sa pagbabasa ng Luke chapter 22, verses 7 to 13. Ang ating title for today, Isang Pagsagip na Dapat Tandaan. Isang Pagsagip na Dapat Tandaan. Sa English, it's a rescue to remember. And I will be reading from the Tagalog MB Tag 2001, Lucas 22, 7 to 13. Verse 7, Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangan ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, Humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin upang ating kainin ito. At kanilang sinabi sa kanya, Saan mo gustong ihanda namin ito? At kanyang sinabi sa kanila, sabi ni Lord, Narito, pagpasok nyo ng lungsod ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang, alam ko yun, tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay ng kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, sinasabi ng guro sa iyo, saan ang silid para sa panauhin na doon ay aking kakainin ang Paskwa na kasalo ng aking mga alagad? Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan na. Doon kayo maghanda. At humayo sila at natagpuan ito ayon sa sinasabi niya sa kanila at inihanda nila ang Paskwa. Maaari na po tayong maupo at may the Lord bless the reading of His Word upon His people. Lahat ng bagay ngayon ay nakikipagkompetensya para sa atensyon. Lahat ng bagay, atensyon ang hinahanap. Kapag tinanong po natin yung presidente ng Netflix na ang pangalan niya ay si Reed Hastings, ano daw ang pinakamalaking kakompetensya ng Netflix? O kaya ng Hulu. Pero si Netflix ang nakita ko, ano daw? Kunwari, meron tayong Family Feud, dalawang pamilya, left and right. Name the top competitor of Netflix. Press button. Anong sasagot na? Apple TV, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu. Ang sagot ng Netflix president or CEO, ang kalaban daw ng Netflix ay tulog. Sleep. Sa mata ng Netflix, ang nangungunang kakompetensya niya ay tulog. Alam mo, iniisip ko itong sagot na to. To be honest, ito ay isang pinag-isipan na sagot. Parang galing sa maangas na mayabang na executive. Sa isang hindi mapagpatawad na mundo na talagang dog-eat-dog world. Di ba? Ito na isang sagot na may kumpiyansa siya sa kanyang kumpanya na ang technology ay ginuguhit nito upang kumita para sa mula sa pag-agaw at pagsisikap na makuha ang inyong atensyon. Yun ang ginagawa ng Netflix. The longer you are on the app, the more shows you watch, the bigger yung kanilang kita. At sinusubukan nilang hindi bibitawan ang inyong mga atensyon. Para sa ibang hindi nakakaintindi kung ano po yung Netflix, hindi ko rin kasi alam kung ano yun eh. Joke lang. Hindi ako addict po. Ito ay isang app na nagbibigay ng maraming sine or maraming palabas na pwedeng panoorin. Sabi nga nila, 77,000 films na pwede niyong tignan. May mga style pa daw para mapailabas mo lahat daw yun. You can access 77,000 films. Kung baga, pwede kang manood daw ng Netflix ng 10 taon na walang hinto, walang tulugan. Hindi mo pa matatapos yung lahat ng kanilang palabas. Pwede mong tignan itong Netflix sa inyong mga pribadong in a private way, pipiliin mo, pwedeng palihim, ayaw mo ipakita sa asawa mo, on demand, gusto mong slow motion kasi mabagal ka, gusto mo mabagal, pwede rin. Pwede rin mabilis, 1.5 speed. At ito yung isang app na nag-iisip paano makuha ang iyong atensyon.
Nagmumungkahi ng mga palabas na panonoorin batay sa iyong mga kagustuhan na naitala na parang nag-iispiya sa atin. Di ba? Parang alam nila kung ano yung galaw natin sa cellphone natin. Pag alam nila kung lagi si Kuya Peter nasa sports, ibibigay sa iyo ang mga sports. Matanong ko nga sa inyo, ito'y nangyari na po sa amin. Ito'y pag napapag-usapan namin ng isang bagay sa harapan ng aming cellphone, ay minsan yung mga ads na lumalabas, patungkol na doon. Nangyari na po sa inyo yan. Kami nga ni Kuya G, nag-uusap nung isang beses, 2020 pa yon, pinag-uusapan ko, nasira yung MacBook ko. Sabi ko, Kuya G, saan na ako magpapagawa ng MacBook? Ang mahal sa mismong service center, hindi ko kaya. 40,000 hinihingi. Kailangan yung Maya-maya, pag-scroll down ko sa Facebook, MacBook repair, MacBook repair, MacBook repair Las Piñas, MacBook repair Parañaque. Nangyari din po sa amin to, yung isang panganay ko, maikwento ko lang, mahilig sa fried rice. Sabi niya, sarap siguro ng, nakakain na kayo, di ba? Ng Chowking fried rice, medyo mamantika pa, meron pa siyang garlic na pwede mo ihalo. Di ba? Sarap siguro nun. Nag-iisip kami. Maya-maya, kami ng asawa ko, habang kinakausap namin sa harapan ng wifi na may telepono, ay pag tinitignan ko, ito yung mga palabas na sa akin. Chowking, fried rice, order. Sino nagsabi dito? Just to say na talagang sila ay nag-iispiya sa atin, buti na lang, wala naman tayong tinatago. Di ba? Yun na lang ang binibigay sa atin and yun ang sinasabi nilang, I'm dying for your personal attention. Go back to your phone. At ano pa lang yun? Netflix pa lang yun. Meron tayong Amazon, meron tayong video games, meron tayong social media, meron tayong cable news, kung ano-ano pa ang tinitignan natin na nakikipagkompetensya sa ating atensyon. Dahil lahat nga ng bagay ay nakikipagkompetensya para sa atin. Minsan sasabihin mo, hindi naman yun Hindi naman ako okay ako Okay, good. Nasaan yung puso natin? Sabi nga nila, pagdating sa cellphone, ang attention daw is the new commodity, ang bagong kalakal. Sa mga smartphones, sa mga app na dina-download natin, magda-download ka ng Candy Crush. Sorry, luma na yata yun Wala na yata naglalaro ng Candy Crush. O kaya ng Temple Run, mas luma pa. O whatever it is, di ba? Hindi ko na alam yung bago. Baka hindi ako makarelate sa inyo. Ang mga ginagawa nitong mga apps sa social media ay parang sinusubukan kang i-contain na hindi ka lumalabas. Kaya minsan, nangyari na nga po sa akin hindi naman ganun kadalas, pero pagpunod mo pagkita ko ng Instagram, nakikita ko, mga aso. Ganda ng mga aso. Bernese Mountain Dog, ganda. Mamaya konti, pag-click mo, puro Bernese Mountain Dog. Mamaya, ando na yung mga Labrador Retriever, ang ganda. Pas maklik mo, malike mo, maya-maya, ando na, mga pusa na. Okay, sige, hindi mo siya. Mga leon, mga taong nasa Africa, akap-akap yung leon. Grabe Mamaya, ando na sa mga, kung ano-ano ng mga hippopotamus na o may mga pating na. Mamaya pagtingin mo, teka muna, 30 minutes na pala, magsasermon pa ako sa Sunday. Sayang ang oras. I'm sure nangyari na po sa inyo yan, kung meron po kayong cellphone. Nangyayari yun tinutulungan kasi sila ng app Kung tayo lang, makita mo lang, tapos ka na Pero yung app na yan ay sinusubukan tayong kunin yung attention natin. Hanggat ayaw nilang bitawan habang nag-i-scroll ka. Alam mo, sabi nga ni Tony Reinke, isang Christian author na taga Desiring God, isa sa mga favorite authors ko, tinitignan niya yung technology and the Christian life. Ano daw ang mga kanyang bagong nadidiscover? Sabi niya, nung araw, sa panahon ng TV, 1 minute yung commercial. Nagiging 30 seconds. Ngayon, sa ating cellphone, 9 seconds na lang. Kasi yung atensyon ng tao, paikli ng paikli ng paikli. At yung digital entertainment na naroon sa atin
ay it's only going to get better. Paano lalaban ng iglesia? Paano lalaban ng iglesia? Yun ang kinalulungkot ko po. Na ang iglesia, ang simbahan natin ay kailangan makipagkompetensya rin para sa atensyon. Ang masamang balita ay ang Grace Fellowship Church ay dehado. Sapagkat hindi tayo gagaya sa mundo at gagamit ng kung ano-anong bagay upang makuha lang ang inyong atensyon. Yang mga yan, hindi po smoke machine yan. Hindi tayo maglalagay ng smoke machine kagaya ng ibang mga iglesia, ng ibang simbahan. Sa makatawid, sa ibang mga, ang bagong lugar na ito ay hindi tayo maglalagay ng isang, alam mo sa States nakita ko, yung pastor doon, AI na lang. Mga 3 months ago. First AI pastor na nag-preach. Ang AI is yung parang nakatayo, may hologram, tatlong may ilaw dito, may ilaw dito, may ilaw dito, parang nag-create siya ng isang tunay na tao. Pasensya na kayo. Kaming mga mag-aano dito, hindi po namin gagawin. Di ba? Kami-kami lang po ito. Hindi tayo gagawa ng isang AI pastor ng inyong pinili. At sana pag wala na po kami nila Pastor George, gayon pa din. Ano? This pulpit will be as strong as ever. Just preaching from the Word without giving you candies or something that will whet your appetites dahil nasasanay na tayo sa mundo. Pero may good news tayo. Kasi meron tayong Diyos na banal na Espiritu. Ngunit ang pamamaraan ng Diyos na banal na Espiritu, ang pamamaraan niya ay ginagamit niya ang Bible, ang kasulatan, upang mabigay ng pagkakataon sa atin, pag-aralan, pagnilay-nilayan, para ano? Para ma-calibrate natin sarili natin, ma-refresh ang ating sarili, ma-renew ang ating commitment, yung mga pangako natin at maaalala po natin kung sino ang meron tayo, what we have in Christ Jesus. Mga kapatid, talagang kapatid ko kayo. Hindi ako nakikipag-usap sa mga taong sa labas na wala naman silang Holy Spirit eh. Wala naman silang, kahit mag-scroll yan sa buong cellphone nila habang nasa banyo sila, paglabas, pagsakay sa bus, forever. Di ba? Wala naman tayong hindi tayo nakikipag-usap sa spiritually dead. Nakikipag-usap ako sa inyo na may Holy Spirit sa atin. Na nakikipag-usap ako sa inyong mga nakakaunawa, sa inyong mga nagtagasunod ni Jesus. Marami nga sa inyo ang nakatuon sa simbahan at magkakasama, may commitment tayo sa isa't isa. Di ba? Last Lord's Day, nandito tayo. Nagbigay pa tayo nagbasa pa tayo ng covenant together. Nakikipag-usap, I'm talking to people who understand na nakakaunawa ang halaga ng pagsunod kay Kristo Jesus. Nakikipag-usap ako sa mga taong nangako sa kanilang buhay na mamumuhay sila sa liwanag. Kayo po ang kausap ko. Yung mga nagtiwala sa gawain sa krus. Alam niyo, bilang po isang pastor, hindi ko na nga hinihiling na umiwas kayo sa mga bagay na sinasabi ko po. O limitahan ang oras ng paggamit ng cellphone, o ng TV, o ng radyo, o ng Netflix, or whatever. Bilang pastor, bilang pinuno nitong sambahan ito, nag-aalala lang ako sa inyong mga puso. Ang alala ko po ay baka nasasanay na po tayo sa mundo. Nag-aalala ako na lahat tayo, hindi lang po kayo, pati kami, ay nawawala na ang ating focus sa gawain natin kinahaharap. Na kinakabahan po ko na nawawala ang ating layunin para sa simbahan. Na ang tanging layunin na lang natin ay yumaman at maging komportable. Paalala ko lang, lahat po tayo sundalo, alipin ng ating Panginoon. Lahat tayo lumingon sa Kanya, sa Kanyang sakripisyo. Lahat tayong dapat ikwento ang Kanyang buhay
sa ibang tao at umasa sa ating kawalang hanggan sa piling sa Kanya. At kaya ngayon tumatayo po ako kasama ni Apostol Pablo nang sabihin niya sa inspiradong liham sa Korinto, sabi niya, we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Those things are transient, panandalian lang. But the things that are unseen are eternal. Kaya dito sa kwentong ito, sa verse 7 to 13, bago talaga ang tunay na Lord's Supper, pag-uusapan natin kung anong binigay ng ating Diyos Ama sa mga Kanyang Israelita, His people, binigyan niya tayo ng Passover. Binigyan niya sila ng Passover. Pag nilaya natin si Kristo sa ating Pasko. Sabi nga sa verse 7, dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangan ihandog ang kordero ng Pasko. Point number 1, alalahanin natin na may kasiguraduhan po tayo sa ating Panginoon. Punahin din natin yung verse 7, sabi dito, dumating ang araw ng tinapay, Feast of Unleavened Bread para sa English, na noon ay, sabi, kailangan or had to be sacrificed. Diba? Ito ay isang patukoy sa timing. Kung magbibigay kayo ng ng kailangan nyo ipagilid yung sacrifice on a certain day. So, dapat bago magsimula ang pista ng tinapay na walang lebadura or pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ngunit ito rin kumbaga, pagsunod din to. Kailangan natin, kasi sabi dito, dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa na noon ay kailangan ihandog. Ibig sabihin, kailangan nilang gawin. Kailangan nilang gawin, kailangan nilang mag-celebrate ng Feast of the Passover, Feast of Unleavened Bread, kailangan nila i-celebrate yung Passover. At bakit nga? Paano nga nagsimula itong quote-unquote Paskwa or Passover na ito? Sinasabi nga po nila kung ang pagdiriwang ng Paskwa or ang pagpapabaya nito ay isang pahiwatig ng spiritual thermometer or ang espiritual na kalagayan ng Israel. Kapag ginawa daw ng Israel to lagi at sinusunod daw po nila ito, ibig sabihin daw, medyo malapit sila sa Diyos. Pag hindi daw nalilimutan nila sa Babylon captivity, hindi nila nagagawa yun, di mababa ang spirituality ng Israel. Naalala natin, galing Egypt to. Kung magbasa tayo, konting background lang po. Galing sa Israel, 430 years sa Egypt ang mga Israelites. Tandaan natin, ilan ang pumasok sa Egypt galing sa Genesis chapter 48 to 50? Ilan lang? 70 na kamag-anak ni Jose. Ilan ang lumabas? 2 million halos. Yun ang sinasabi ng ating Biblia. At during their time in Egypt, sabi sa Exodus chapter 1 verse 7, the people of Israel, umayos ang buhay nila. They were so fruitful and increased greatly, they multiplied and grew exceedingly strong, so that the land was filled with them. So nandun yung mga Israelita sa Egypt. Mga Egyptians naman, teka muna, bayan namin ito. This is our land. Anong nangyari? Nung na-prosper, hindi nagustuhan ni Paraon, kaya sinimulan niya silang apihin. Pinag-aapi sila. Ginawa silang slaves. Sabi nga sa Exodus chapter 6, ito na nga yung kwento, verse 5, bukod dito, si Lord nagsasalita, aking narinig ang daing ng mga anak ni Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at aking naalala ang aking tipan. Ang sinasabi ni Lord dito, He heard the prayers of the Israelites na inalipin po ang silang mga Israelites. And I have remembered my covenant. Naalala niyo po, kung pupuntahan po natin yung Exodus, hindi na natin pupuntahan, napakahaba, pero nandito nga sa akin, baka
gusto ko sana pag-usapan, meron 10 plagues, di ba naalala niyo yun? Mula sa dugo, mula sa palaka, mula sa langaw, sa pigsa. Iba pala sa Tagalog itong mga to, no? Hindi ko alam, locusts. At yung huling-huli ay nakakatakot. Panganay. Panganay. At dun, kukunin na lang natin yung story para mabilis na lang po tayo. Sa Exodus chapter 11, verse 4 and 5, sinabi ni Moises, at sinabi daw ni Lord, sa hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto. Lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay, ano daw? Mamamatay. Mula sa panganay ng Faraon na nakaupo sa kanyang trono hanggang sa panganay ng aliping babaeng nasa likuran ng gilingan. Isang alipin. Israelite yun. At ang lahat ng mga panganay ng mga hayop, lahat ng firstborn. Sino po firstborn dito? O pumunta na kayo dito sa gilde. At gigilitan namin kayo. Ganun, di ba? Nakakatakot. At ang Diyos naman, dahil nakita niya, ang Ehipsyo, hindi magandang tinatakbo, siya yung isang makatarungan ng Diyos, gusto niya bigyan ng justice at paghatol para sa lahat ng kasalanan at lahat ng makasalanan dahil makatuwiran siya at makatarungan siya. Hindi ibig sabihin, hindi nagbabago, even if it is justice at ang kanyang mercy, hindi naman naglalaban yun eh. Parehas nandun pa rin, God is holy in His mercy and God is holy in His justice. At dahil sa kanyang mapagmahal na awa, nagbibigay siya ng isang paraan sa pagtakas o pagtakip. Ito ang ating tinatawag na Pasko. Tandaan natin mga kapatid, ang hustisya ay bumabagsak sa lahat. Pag umulan, lahat ng tao maulanan. Christian, non-Christian, Hudyo, Muslim, gising, tulog. Di ba? Lahat tayo. Unless meron kang umbrella, may kapote ka. At yun yung analogy, di ba? Para sa mga naghahanap ng kanyang paraan upang matugunan ang mga hinihingi ng kautusan ng Diyos, ibinibigay ng Diyos ang dugo ng kordero para sa panakip. Dito pa yan sa Israel, 430, after the 430 years, palabas pa lang sila sa Israel. So the people of God ay inutusan sa Exodus chapter 12, verses 1 to 12. Medyo mahaba, gusto ko sanang basahin, pero ikwento ko na lang sa inyo. Pinatay nila ang kanilang walang dungis na tupa sa paglubog ng araw ng Nisan, 14th day ng Nisan. Kumuha sila ng dugo at nilagay saan? Sa poste ng mga pinto. Tapos, yung sacrifice niyan, kinain nila ito, handa sila, nakabigkis ang mga kanilang sinturon, at handa na silang sapatos na sila, at kakainin nila yung sacrifice at walang tira. Doon tinubos ng ating Panginoon ang Israel. Doon nyo nakikita, iba kayo, Israel, sa Ehipsyo. Nung gabing yun, sa likod ng kaligtasan ng dugo ng mga poste, ito yung nangyari. Nakakatakot. Ito'y isang gabi na kakilakilabot. Paghihirap para sa lahat na hindi tumugon sa Diyos. Isipin mo na lang kung ikay isang Egyptian o ikay isang Israelite na hindi nakapaglagay ng dugo sa inyong mga poste. Israelita ka. Nalimutan mo maglagay ng dugo. Puro mga iyak. Daddy, wala na si ganito. Mami, ba't hindi na humihinga? Habang naririnig mo yung mga kapitbahay mo, nagsisigawan, wala na si tulong, tulong. Nakakatakot. Kung ikaw naman ay isang Israelita at sumunod ka sa
ayon sa sinabi ng Diyos na ginawa from Moses, at naglagay ka, ginawa mo lahat yun, at naglagay ka nga ng dugo. At naririnig mo yung mga kapitbahay mo sa dilim, patawad na. Gusto mo nang tumulong. Ikaw naman, Ama, sasabihin mo, wag na wag kang lalabas. Wag na wag kang lalabas. Nakakatakot. Kung binalikan natin to, buti na lang, nandito na tayo sa 21st century. Kung binalikan mo to before, di ba? Kung nandun ka, nakakatakot. Andun, malamang hindi, mga bahay noon, wala naman mansyon eh. Mga barong-barong lang, maliliit lang, gawa sa putik. At yung pinto mo, kahoy. Hindi naman talaga maganda yung mga lock. Wala naman mga susi at that time. So yung pagsarap, hindi naman ganun kasaradong-sarado. Ngunit naririnig mo ang inyong mga kapitbahay lamentations, asking for mercy. At ikaw, maaalala mo, dahil sa sumunod ka sa Diyos, na nagdanak ng dugo, buhay po kayo. Tandaan mo, Egyptian and Israelite, parehas makasalanan. Ang nangyari lang ay sumunod ang mga Israelita dahil meron nga silang isang sacrifice. Na kung hindi nila ginawa yun, hindi sila naniwala, wala silang pananampalataya sa sinabi ng Diyos, mamamatayan din sila ng firstborn, ng panganay. Sabi nga sa book, Christ in the Passover, it was a night of judgment, ng paghukom. But the substitutionary death of the Passover lamb brought forgiveness to God's people. 430 years of Egypt's contamination, mga idols nila, mga Diyos-Diyosan na maliliit. But the blood of the Lamb of God, the Lamb protected them from the wrath of the Almighty. Yung kinain daw nilang roasted flesh, nourished their bodies with strength for the journey ahead. Kumain sila ng mabilisan kasi yun yung unang-unang Pasko eh. Handa sila, yung mga nakasinturon na, yung mga staff in their hands, nakasapatos na, handang umalis at any moment at God's command. Nung gabing yun, waiting, they experienced Jehovah's protection. In the event, and even in the midst of judgment. Ano nangyari dun? Mga Israelita, nung nakita nila may namatay sa kabila, mga kakasama nila, at sila nabuhay, dahil ginawa nila ang utos ng Diyos, nakuha nila ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Na sapat na malalim upang makita sila sa isa pang madilim na gabi. Kumbaga, it's not yet over. In the middle, nakita nila na meron pang mangyayaring iba. Tatayo sila in the future sa gilid ng umaalog-alog na mga alon sa Red Sea. Kasama ang mga Israelita. Sumahabol ang mga Egyptians sa kanilang likuran. At magtitiwala sila sa sinabi ng Diyos, tumayo kayo at makikita nyo ang pagliligtas ng Panginoon. Nasa Exodus chapter 14, verse 13 na yun. Yun yung pangyayari, yung unang-unang Pasko. At pag tinitignan po natin yan, moving past the original Exodus event na nakakatakot talaga, naintindihan natin na ang mga tiyak na araw na kapistahan na ito'y binigay po ng Diyos. Hindi po nag-imbento lang ang mga Israelita. Kailan tayo mag-Christmas party? December 8, December 6, pagbalik na lang ni Doc Rico sa December 27. Hindi. Ito binigay ng Diyos. Kasabi nga sa Bilang chapter 9 verses 1 to 3, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Sinai, sa unang buwan ng 2 taon, pagkatapos na sila ay makaalis sa lupain ng Ehipto, ipangilin mo ng mga anak ni Israel ang Pasko at sa takdang panahon nito. Kailan daw? Sa 14 na araw ng buwan ito, sa paglubog ng araw ay iyong ipapanggilin
sa kanyang takdang panahon, ayon sa lahat ng tuntunin ninyong at ayon sa lahat ng ayos niyon ay inyong ipanggilin. Ang hirap sabihin yun, ha? I know you can feel my pain. The Feast of Unleavened Bread became a week-long celebration, not looking back doon po sa unang kinuwento ko po sa inyong original Passover. 7 days after the Passover meal, 7 days, the Feast of Unleavened Bread, na unleavened bread lang ang kakainin ng mga Israelita, tinapay na walang pampaalsa. Kuya Peter, meron ba silang kinain na iba? Wala pong kinain na iba yun. Sa Deuteronomy, sabi sa Deuteronomy, 3 daw ang pista na kailangan sundan ng mga lalaking Hudyo. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ito na nga, Feast of Unleavened Bread. Pista ng Sanlinggo at pista ng mga tolda. Feast of Weeks and the Feast of Booths and the Feast of Unleavened Bread. Pag fast forward mo sa crucifixion, kung bakit maraming tao, dahil nga sinabi sa Deuteronomy, kailangan niya magpunta sa Jerusalem. At bawal pala mag-celebrate ng Passover na nasa labas ng pader ng Jerusalem. You have to celebrate within the walls of Jerusalem. So, yun yung sinasabi natin kung ano nangyari, at yun yung konting history. Alam ko, mahirap din i-explain to, pero gusto kong makita kung ano yung ginawa in salvation history ng ating Panginoon. And He uses that. Sabi kasi, kailangan maalala natin yung mga bagay na yun. Ngayon, matagal nga natin pinag-uusapan kung kailan nangyari yun. At yun ang mahalaga ay sagutin natin kung bakit nila ito ipinagdiriwan. At siyempre, kagaya nga na sinabi sa natin, ay ito ay upang alalahanin ang ating kasiguraduhan sa Panginoon. Tandaan nyo, yung iba, kung wala ka sa Panginoon, at that time, sa Exodus chapter 12, patay ang iyong panganay. Hindi ko maiisip po yun. Oo, totoo nga, ang paggunita sa Pasko ay totoong pagsunod, di ba? Sa isang utos mula sa Panginoon. It is a direct command. Sabi nga sa Exodus, Numbers, and Deuteronomy, 3 beses natin nababasa. Meron pa yan sa Ezekiel, meron pa. Ang daming beses sinabi. Pag tinignan natin yung history of salvation history, may mga panahon, kagaya nung sa Babylon captivity, hindi sila nakapag-celebrate ng Pasko. Pero ngayon, pag tinitignan mo ang mga Hudyo, dahil hindi nila kinikilala ang ating Panginoon Jesus, up to this day, nagsi-celebrate sila ng Pasko. Ang next yata is April 24, kung hindi ako nagkakamali, 2020. April 3 or April 24, 2024. Hindi po ako Hudyo, kaya hindi ko alam. Pero sila, meron silang day na ganun. Ito po ay direct command sa mga Israelites. At yun ang binigay sa kanila. To remember, para maalala. Naalala natin si Josue, dun sa Book of Joshua, di ba pagtawid nga nila ng Jordan River, sabi ng Lord sa kanila, gumawa ka ng 12 bato. Ilagay niyo ng 12 memorial stones. Ang mga tandang ito tumayo bilang mga paalala sa mga pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos, makakatawid kayo, makakatawid kayo. And here's our cue, mga kapatid. Ganon din tayo. We have to remember God's security for us. Kailangan po natin maalala ang kasiguraduhan ng ano meron tayo, yung kasiguraduhan na meron tayo sa Panginoon Jesus. Maaari natin tignan ang Exodus nung kung anong ginawa niya sa people of God at that time. Maaari natin tignan ang krus kung saan pinangako ni Jesus ang buhay na walang hanggan. But that's for next week kay Doc Rico. But we can also remember the times na ginamit ni Lord ang mga oras na saved us. The times that God saved us sa ating mga sariling buhay. Sabi nga may kinanta nga po kami,
nila Brother Ronnie nung PDF. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace. Come on, Tiff. That's brought us through. It's a good exercise, mga kapatid, to think back to the days when you needed God and He was there. Alam mo si Kuya Peter mahilig sa Randy Alcorn Heaven. Di ba? Yung mga future natin. Ngunit yun yung sinabi din, di ba? Our hope is we have to look forward to the hope that we have in Christ. But the Bible also tells us to look back and remember yung mga ginawa para sa atin. Ako kung tinitignan ko po ang sarili kong buhay, napakadumi, napakadilim ng aking buhay nung araw. Hindi po ito karapat-dapat sabihin sa pulpito. Ngunit para sa aking sarili at para sa aking pamilya, ang layo na ng ginawa ni Lord para sa akin. And I cannot go on with my life na hindi tumitingin sa likuran. Na sinasabi ko sa sarili ko, grabe ka Lord, kung ako lang, iba ang nangyari. And that alone should say, Lord, Ikaw nga ang may kapangyarihan. Lord, Ikaw nga ang may takda ng buhay namin. Lalong-lalo na kung kayo'y Kristiyano na. We have to be reminded of who He is and His holy character by looking at our own experiences, yung mga karanasan natin nung araw, kung paano tayo sinagip at sa banal na salita. Ito nga ginagawa ni Jude. Ayoko Judas sa Tagalog to, pero Jude na lang. Jude 1:5. Sabi dito, ngayon ay nais kong ipaalala sa inyo. Remember, ano daw? Bagamat alam na alam na. Ang mga bagay na ito na minsan iniligtas ng Panginoon ang isang bayan mula sa lupain ng Ehipto, pagkatapos ay nilipol niya ang mga hindi sumasampalataya. Sa English, ESV, I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus saved a people from the land of Egypt. Kailangan natin mag-isip, mga kapatid. Kailangan natin balikan ang mga napakatamis na ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga sa Awit chapter 6, yung binasa po ni Brother Eric, verses 6-8, kapag naaalala kita sa aking higaan, ginugunita kita sa pagbabantay sa gabi. Ang ibig sabihin po nito, tapos na ang araw. At doon nakahiga na po siya at sinasabi niya, another day, you can be thankful for 3 things. I am able to sleep. Paggising daw sa umaga, sabi ni H.B. Charles, you can be thankful for 3 things. I was able to sleep. I was able to go to bed, I was able to go to sleep, and as I was able to wake up. Dito nakikita natin, naaalala kita sa aking higaan. Tapos na yung araw, kahit gaano kasamayan at gaano kaganda yan. Ang manunulat ng Psalms o ng awit, sabi niya, when I remember you at the end of the day upon my bed, at ginugunita, meditating on you in the watches of the night. Sapagkat naging katulong kita. At sa lilim ng mga pakpak mo'y, ito yung nangyayari sa atin. Pag nakakaalala tayo, umaawit ako sa tuwa. In English, I will sing for joy. Now, you look back, ang sinasabi, ang theology dito is we look back at the things that God has given us, has done for us. Tinitignan po natin ang Exodus chapter 12, ang Pasko, tinitignan po din natin ang Kalbaryo, at sinasabi po natin, umaawit po tayo sa tuwa. Ang kaluluwa ko'y sa iyo'y nakatangan. Inaalalayan ako ng inyong kanang kamay. Mga kapatid, pag nagbabasa po tayo ng Bible, hindi po lagi tayo naghahanap ng bago. Ano kaya sinabi ni dito sa 2 Chronicles chapter 18 na hindi pa nadidiscuss ni Brother Peter? Ano pa kaya magandang, hindi ko na, alam ko, anong na ako sa John 3:16, alam ko na yan eh.
Ano pa kaya hindi pa nasasabi, hindi pa nadidiscover? Hindi po ganun. Learning new things is not the only goal when we open our Bibles. What we want to do is we want to remember His goodness. We joyfully sing, we humbly cling. At kaya sa pagtubos ng Panginoon sa Israel, ay kailangan itatak din sa mga isipan at puso ng mga susunod na generations mula doon sa Passover. At paano ang pinakamahusay na maalala ng isang tao ang kanilang kasaysayan? In this, ang Pasko, hindi lang po memorization, isang commemoration. Ito ang magandang paraan. Hindi lang inuutos ng Diyos, di ba? Sabi nga dito, hindi lamang iniutos ng Diyos ang taunang reenactment or yearly reenactment ng Passover. Alam mo pa ginawa niya? Makikita natin sa verses 8 and 9. Inutusan niya ang dalawang haligi ng unang simbahan. Si Peter at saka si John. Si Pedro at si Juan. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan at sinabi, humayo kayo at ihanda ninyo ang Pasko para sa atin upang atin kainin ito. By the way, ang timing nito, lumabas na si Judas. Paglabas ni Judas, tinawag ni Lord ng dalawa. Sabi niya, psst, ay hindi pala Pilipino. Mga alipin. Wala na si Judas. Hindi niya sinabi yun. Pero ginawa niya, sinagisag niya si Pedro at Juan, yung magiging haligi or pillars of the early church, kaya sila din ang naging tagapaglingkod. Kayo ang dalawa, maghanda kayo sa aktwal na paghahanda. Ano ba ang kailangan nilang gawin? Bumili ng isang tupa na walang dungis, malamang nandun sa templo yun. Galing sila sa Bethany, parang may mountain ridge. Hindi ko alam east or west side ang Bethany. Naglakad sila, andun sila, yung 12 disciples. Umalis si Judas, pumuntang Jerusalem para para magsumbong na sa mga punong pari at sa mga pariseo. Inutusan ni Lord, maghanda kayo. So ginawa ni Pedro at ni Juan, bumili ng isang walang dungis na tupa, pumunta sila sa mga pari, pinapatay nila ang tupa, ginilitan sa leeg ito, pagkatapos ito, ang dugo ay nilagay sa isang baol, sa isang mangkok, na kukunin ng pari, ilalagay sa base ng altar, na may umuusok. Kapag umuusok yun, ibig sabihin, parang pag ang theology noong araw, hindi naman theology, pero ang parang practical is parang yung aroma ng usok na yun, umaangat na sa Panginoon, pwede na kayong manalangin. So, habang nangyayari yon, ang dugo ay ibinubuhos sa paanan ng altar na may apoy, may usok yun, kumakanta po sila ng Psalms chapter 113 to 118. Babalatan nila ang tupa, aalisin nila ang mga laman loob, ang konting bahagi, hihiwain. Kapag matahaw kayo, maliit na part lang. Kapag hindi kayo masyadong matakaw, malaking part ibibigay nyo sa pari. At ang natitira ay iihawin sa apoy at tatangkilikin ng 4 na tasa na alak. 4 cups of wine na may tubig. Okay, hindi puro-puro yun. May mapait na halamang gamot, tinapay na walang lebadura o yung tawag lang matzo at ang tupa mismo. Isipin nyo ulit, konting historical, babalikan na naman natin na historical yung ating story at kwento dito. Sa Deuteronomy chapter 16, sabi nila, verses 5 to 8, the Passover can only be celebrated within the walls of Jerusalem. Nandun sa Deuteronomy chapter 16, verses 5 to 8 yon. Isipin mo lahat ng taong pumapasok. At na-record ni Josephus sa Passover in 66, patay na po si Lord dito. Tapos na po yung Kalbaryo. In the year 66, ang templo, when it was completed, may 255,600 sacrifices were slaughtered in the temple. Pag in-average nyo po yun, ng 10 tao, kada isang
pa, 2.5 million po yun. Ang liit lang ng Jerusalem. 2.5 million people in Jerusalem. Ang tanong ko nga sa aking sarili habang nag-aaral po ako nito, 250,000 lambs. Andun kayo, pupunta kayo sa templo. May isang place doon kung saan ka mag-slaughter ng lamb. Gaano karabing dugo nandun during this time? Nakapila lahat. Ang layo ng pila. Umabot na doon sa kanto ng flyover. Nakapila lahat. Gilid, danak ng dugo, mangkok, dala. Next, gilid. Isipin niyo po kung kayo po ay isang pari, isang priest, punong-puno ng dugo. Dalan-dalan niyo ang object lesson na kailangan for the wages of sin is death. Gilid, bigay. Next, 255,000 ang nangyari. Paano nangyari yun? Hindi kaya sa isang hapon na sinasabing Nisan 14, kaya nga ginagawa niya minsan 2 days before, 3 days before, ginawa ng pumipila na ang mga Israelita. Alam mo, si Jesus pwede naman sasabihin niya, handayin mo yung Pasko, sa pitik lang ng daliri. Kayang ihanda ni Jesus. Tulad ng ginawa niya nung John chapter 21, sabi niya, halika at mag-almusal. Di ba? Napakadali lang para kay Lord. O kaya ipaghanda niya doon sa taong, yung lalaki nagdadala ng tubig, di ba? Pero parang gusto ni Jesus na makita ito sa buhay ni Pedro at Juan na maging isang aralin na sila maghahanda. Ito ay parang nagsisilbing paalala na tayo, ang church niya, ang kasangkot sa pakipagbahagi sa gawain ng Diyos, ay kailangan tayo nagsiserve. Maaari naman siya magpadala ng mga anghel upang mangaral. Maaari naman siyang, dami niyang paraan eh. Ngunit hindi niya ginawa ito. Ang eksenang ito ni na Pedro at Juan na dumaraan sa mga ritual at paglilingkod ay iba, ay nagpapaalala sa katangian ng pagiging alipin sa ministeryo. Kumaga parang sinasabi ni Lord, kayo magiging leaders. Ikaw si Pedro, ikaw si Juan, kayo magiging leaders, kaya kayo mag-serve. Parang ito rin yung kasama nitong eksena kung saan hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga disipulo sa Ebanghelyo ni Juan. Ang tanong nga sa akin habang inaano ko to, Lord, pwede bang i-celebrate ngayon ang Passover meal? Okay lang ba? Sa totoo lang, okay lang. Sa totoo nga, isang church na pinagpipreachan ko ay sa community church, nagsiselebrate sila ng Passover meal. At ako'y nakapag-attend na rin po. Hindi naman masama. Ngunit gagawin ba natin yun? Malamang hindi. Dito sa GFC. Kasi alam natin, ang sineselebrate natin, the resurrection and the birth of Christ. Verse 10 to 12. Aside from that, ang makikita natin dito sa ating lessons ay ang control ng Diyos sa buhay natin lahat at sa buhay niya. At kanyang sinabi sa kanila, narito, pagpasok niyo sa lungsod, ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan niyo siya hanggang sa bahay ng kanyang papasukan. At sabihin niyo sa may-ari ng bahay, sinasabi ng guro sa iyo, saan ang silid para sa panauhin na doon ay aking kakainin ng Pasko na kasalo ang aking mga alagad? Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan, doon kayo maghanda. Alalahanin natin ang soberanya at ang control ng Diyos. To be specific, ang Diyos anak. To be specific, si Jesus. Siya ang may control. Kadalasan, pag nakikipag-usap tayo sa tao, tinatanong natin, ano nangyari? What happened? Ngunit dito,
Hindi ganun sa ating Panginoon. Sapagkat bago pa lang nangyari yun, sinasabi na niya, ito mangyayari sa inyo. Nang pumasok ang mga alagad sa lungsod, ay nakita nga nila tumpak na tumpak ang mga tagubilin ni Jesus at inihanda na nila at sumunod nila sila at inihanda na ang pagkain. By the way, hindi pala karaniwan na makakita ng isang lalaki may dalang tubig. Kadalasan pala, ang nagdadalang tubig ay trabaho ng isang babae sa panahon ni Jesus. Kaya madaling makita ni Pedro at ni Juan. Kumbaga parang sinasabi, hindi siya parang, hanapin mo yung isang lalaking may cellphone. Ba, hirap nun. Lahat may cellphone. Sinabi niya, hanapin mo yung isang lalaki may dalang tubig. Nakita nila, ayun na nga siya, yung may dalang tubig. Kasi kadalasan, ang may dalang tubig ay mga babae. At dadalhin niya sila sa bahay kung saan may guest room. At nangyari po lahat yan. May sopa, may mesa, may unan. Next week, pag-uusapan po ni Doc Rico yun. Pero sa puntong ito, ay pinagkanulo na ni Judas si Jesus. Diba? Ipinagkanulo na ni Judas si Jesus. Betrayed na si Jesus dito. Sabi sa Marcos chapter 14, verse 10, isa sa 12, nagpunta sa mga punong pari upang maipagkanulo siya sa kanila. Mark tells us, so ito ang galing sa Mark yun, di ba? Ang timing po nito sa ating kwento ay bago sabihin ni Jesus kay Pedro at kay Juan na maghahanda sila para sa Pasko at kung saan ay umalis muna si Judas. He left right before this account in Luke chapter 22 verse 7. Pinuntahan niya ang mga punong saserdote upang makipagsundo tungkol sa pera kung magkano. Ipinapalagay ng mga scholar na kung si Judas daw ay naroroon sa mga tagubilin na ibinigay ni Jesus kay Pedro at Juan, kung gayon iyon ay magiging perpektong bitag para sa mga punong saserdote at huhulihin si Jesus dun sa huling Pasko niya. Kasi kailangan hulihin si Jesus in a private matter. Ngunit hindi yun nangyari. Kung nangyari yun, hindi maipagdidiriwang ang Pasko at ang mga tagubilin sa hapunan ng Panginoon ay hindi rin maibibigay. Andun yung divine timing. Dahil lahat ng nangyayari, Jesus was in control. Sabi nga sa verse 13, patapos na po tayo, at humayo sila at natagpuan iyon, ito ayon sa sinasabi niya sa kanila, at hinanda nila ang Pasko. Sabi nila, ito daw ang bahay ni John Mark. Pero kapag binabasa po natin ito, ang bahaging ito sa banal na kasulatan, itong Luke chapter 22 verses 7 to 13, 14 to 22, madali na kasi Lord's Supper yun eh. Pero ito, ano naalala po natin? Kapag binabasa natin ang bahaging ito sa banal na kasulatan, ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay nananatiling namamahala sa kanyang lahat, sa kanyang kapalaran, sa kung ano mangyayari sa kanya, sa kanyang sariling kapalaran, sa kanyang sariling kamatayan. Sabi nga sa Juan chapter 10 verse 18, walang nag-alis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay ang kanyang buhay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin ito muli. Tinatanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Dito ay mayroon tayong katibayan na si Jesus mismo ay isang aktibong ahente. He's the active agent. Sa mga pangyayaring nagsisimulang maganap, kumbaga siya nga nag-start eh. O ito nang panimula. Hindi siya yung biktima ng isang ginagawa ni Satan o kaganapan ng kaaway. Ito'y tunay na nakatakda at ng isang hanay ng mga kaganapan na hahantong sa kanyang kamatayan sa krus. Hindi lamang na siya may ganap na kontrol
sa mga kaganapan na magaganap, ngunit ang kanyang motibo sa pag-ibig ay hindi kailanman natapos habang nangyayaring lahat. Kung tayo yung kinakabahan na po tayo, hindi na natin alam anong gagawin. Ang sabi sa John chapter 13 verse 1, bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. He died for all those people na kasama niya in that supper. At kung paano ang ating paghahanga sa yung mga engineering, mga magagandang engineering, pag nakakita ka ng magandang building, yung Egypt pyramids, yung Eiffel Tower, at naiintindihan po natin paano nagawa yun. Parang lalo tayo namamangha eh. Gayon din pag ang samba natin sa Diyos ay lalong pag nauunawaan po natin ang masalimuot na mga detalye sa likod ng mga huling araw ni Jesus. At makita natin dapat lalo tayong magsamba sa ating Panginoon. Tandaan natin, balikan ko lang sinabi ko kanina, every Christian individual only has to remember his life story. Alalahanin ng kanyang kasaysayan. Para lang malaman natin, imposible kung ako lang. There was a higher hand that governed everything. There's a higher hand. I am not in total control. There's somebody else in control. Brethren, paalala ko lang ulit, learning new things is not the only goal when we open our Bibles. Kailangan natin laging paalalahanan ng ating sarili. Kahit na nabasa na po natin yan. Ang Pasko nga every year eh. Para sa kanila. Ang Lord's Supper sa atin every month. Bakit? Dahil makakalimutin tayong lahat. At hindi ito dulot ng ating katandaan, 60 years old na ako, 70 years old ito. Hindi po yun. Ito'y dahil na tayo'y makasalanan sa ating kalikasan. That's just how we are. May amnesia po tayo, spiritual amnesia. Ito yung sumasalot sa atin. Kailangan natin mapaalahanan na ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan and security, kagaya ng ginawa niya sa unang Passover, na tumatawag kay Pedro at kay Juan sa paglilingkod, na nagmahal hanggang sa wakas, mamamatay na lang siya, may control. He loved them till the end. Na siya ay pinatay bilang isang kordero, the Passover lamb. At gayon pa man ay may ganap na may control sa lahat ng mga bagay, even right before the Lord's death. Kailangan natin makita si Kristo. Kailangan natin makita ang kanyang biyaya sa atin habang binabasa po natin ang Bible. Hindi po natin gusto na pag-uwi natin sa bahay ay mapilitan po tayo magbasa dahil sinabi ni Kuya Peter. We never ever read the Bible apart from Jesus. And laging siya ang nating hanapin. Look for Christ in the Scriptures. Ang ating mga puso ay hindi lamang sa Biblia nakatuon, na nakahilig sa Biblia, kung kanino saan itinuturo ang banal na kasulatan. Si Jesus mismo. Sometimes nangyayari na lang po sa atin, I will open the Bible because I want to do this. Because it's good for me. Yes, okay yan. Look for Christ. Remember the things that He's done. Tandaan natin, may pagkakaiba po yun. Di ba? Sabi nga sa mga Pariseo, you search the Scriptures, but you cannot see. Para sa atin, we search the Scriptures to look for Jesus.
Alalahanin po natin si Kristo. Balikan po natin ang mga taon na naalala po natin at dapat natin sambahin parati si Jesus at koronohan siya na Panginoon sa lahat. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos. Makalimutin po kami. Salamat na ibinigay niyo sa mga Israelita, the people of God, yung Paskwa. Father, we have our own. Nung panahon din, wala pa silang Bible. Kami, kompleto na. Namimigay pa po kami ng Biblia dito sa mga members. Sa aming cellphones, sa aming mga bahay, baka 10 pa nga ang ating Bibles. But if the Bible does not point to Jesus, then help us to find Christ. Help us to remember Him, what we have, and what He has done for us. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami na napapaalahanan niyo po kami of what we have, what you've done, and what we look forward to even. Salamat, Panginoon Diyos, na meron kaming Diyos na may control sa lahat. Bago siya namatay, pagkatapos niyan mamamatay, siya may control. And He sits the right hand and He holds all things together. Ika nga sa Colossians chapter 1. Salamat, Panginoon Diyos, na meron kaming kasiguraduhan po sa inyo. Hayaan niyo nga kami, Panginoon Diyos, as we go out, give us the opportunity to share the gospel. Again, I pray for your protection, provision, and providence upon our lives. Pagpalain sana kayo ng Panginoon, ipakita sana ng Panginoon ng kanyang kabutihan at awas sa inyo, at malugod sana ang Panginoon sa inyo, at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. And the people of Grace Fellowship Church says, Amen. God bless.